Ako lang ba ang hindi nakakaalam kung gaano katapang si Rizal sa mga huling oras niya? Seryoso, mas matindi pa ang mga huling sandali niya kaysa sa karamihan ng mga pelikula. Pag-usapan natin kung ano talaga ang nangyari. Noong Disyembre 30, 1896, nakatayo si Jose Rizal sa Bagumbayan, Maynila, nakaharap sa firing squad. 35 taong gulang pa lang siya, pero ang mga sinulat niya ay nagbigay na ng pag-asa para sa kalayaan sa buong Pilipinas. Ginugol ni Rizal ang huling gabi niya sa pagsusulat ng pamamaalam na liham sa kanyang pamilya, at ang kanyang sikat na tula, ang Mi Ultimo Adios, ang huli niyang paalam sa kanyang bansa. Kahit habang naglalakad siya patungo sa kanyang pagbitay, nanatiling kalmado at marangal si Rizal. Humiling siyang harapin ang mga bumaril sa kanya, pero sinabihan siyang tumalikod. Nang pumutok ang mga baril, humarap siya habang bumabagsak, nakaharap sa sumisikat na araw, isang huling gawa ng katapangan. Ang pagkamatay ni Rizal ay hindi nagtapos sa laban para sa kalayaan. Nagpaalab ito ng apoy na nagbigay inspirasyon sa mga Pilipino na ipagpatuloy ang paglaban para sa kalayaan. Ang kanyang pamana, huwag kailanman matakot na ipaglaban ang tama,